Magandang umaga po. Sa kabila ng paulit-ulit na panawagan ng mga otoridad na huwag nang magpaputok, patuloy ang pagtaas ng bilang ng mga napuputukan. May flash report si Ruth Cabal. Ruth? Sa loob nga lang ng 24 oras, mahigit 80 na ang nadagdag na stray bullet at firecracker-related injuries sa tala ng DOH. Mula 117 kahapon, sa pinakahuling tala ngayon ng DOH ay 201 na ang insidente ng firecracker-related at stray bullet injuries. 189 dito yung mga nasugatan dahil sa mga paputok, 5 yung kaso ng poisoning at 7 yung stray bullet injuries. Ang isang natamaan ng ligaw na bala, isang 29 na taong gulang na lalaki ay dinala dito kagabi sa Jose Reyes Memorial Medical Center. Swerteng nadapisan lamang ang kanyang paa. Nilapatan lamang ito ng paunang lunas at nakalabas rin naman agad ng ospital. Umabot na sa 25 yung firecracker at stray bullet victims na dinala dito sa JRMMC mula pa noong December 21. Kaya naman tuloy-tuloy ang paghahanda ng ospital. Nakita nating nakasalansan na yung mga gamot at iba pang medical supplies. At ilalabas na rin daw posibleng bukas yung mga medical equipment dito na mismo sa emergency room para mas mabilis daw na matugunan yung mga biktima ng paputok. Samantala sa talari ng DOH, ang Piccolo ang number 1 na klase ng paputok na nagdudulot nga ng injuries, kasunod yung Quitis, 5-star, whistle bomb at Boga. Marisan muna ang pinakasariwang balita sa ngayon. Maraming salamat, Ruth Cabal. Samantala, kabilang sa mga biktima ng paputok ang isang lalaking 14 na taong gulang. Naputulan siya ng 2 daliri matapos sumabog sa kaniyang mga kamay ang ilegal na paputok na King Kong kagabi. Agad siyang itinakbo sa emergency room ng Jose Reyes Memorial Medical Center. Hindi raw sinindihan ng binatilyo ang King Kong na binili niya kasama ng mga kaibigan pero bigla raw itong sumabog matapos nilang tanggalan ng mitsa. 2 daliri sa kaliwang kamay ang agad na putol sa biktima. Di pa tiyak kung kailangan putulin ang iba pa niyang daliri. Mula sa Tahanan ng Katotohanan, ako po si Mariz Umali.